Magandang gabi sa inyo mga buddy. Isa na namang reaction video ang ating gagawin. Actually, kahapon ko pa sana gagawin ito. Pero ay pinagpaliban ko muna dahil mas gusto ko pa na kumalap ng dagdag na impormasyon tungkol nga dito. So nakakalungkot na balita na pagpasok ng 2021, may nangyari na namang trahedya sa isang pamilya na kung saan itong ang si Christine Angelica Dacera, isang flight attendant ng Philippine Airlines, ay natagpo ang walang buhay na sa tinutuluyang hotel. So napag-alaman na nagkaroon ng party kasama nga itong 11 na lalaki, at ito nga ang laman ng social media. Talagang napakainit nitong topic na to. Ang gusto ko lamang ipaalam sa inyo mga buddy, buhat ng pumutok itong balita na to, hinahusgahan agad itong mga lalaki na kasama niya, itong 11 na lalaki, at kumakalat sa social media na ang mga ito ay nang rape dito kay Christine Dacera. So wala pa namang lumalabas noon na pruweba talaga na itong 11 ito ay sangkot sa panggagahasa. At napanood din natin yung interview nung kanyang ina, yung ina ni Christine, na kung saan nga ay sinasabi na bakit ginawa ito sa kanyang anak. May mga kapatid sila, may mga anak na babae. So sa atin, inaintindihan natin yung bilang isang magulang na talagang napakasakit na ganun yung sapitin ng iyong anak. Pero habang tumatagal nga itong usapin na to, doon lumabas yung autopsy report. Tandaan natin mga buddy na itong mga sangkot, itong 11 na to, ay mga inosente pa itong mga to hanggat hindi sila napapatunayan sa hukuman na sila nga ay nagkasala. Pero dahil nga sa mapanghusga na mata ng mga tao, hindi pa man sila nililitis ay may kasalanan na sila. Hindi ako kumakampi doon sa 11, pero ibabase natin itong ating usapin dito sa autopsy report na lumabas ng medico legal ng SOCO. Kasi yung lumalabas nga sa balita ginahasa itong si Christine na tagpuan sa bathtub. Ngayon may napanood din tayo na interview ng isang kasamahan nila at ikinukwento yung pangyayari. Ngayon hindi natin pwedeng paniwalaan agad-agad din yung kwento ng lalaki na yon na anak ng isang kilalang sikat na manganganta dati. Kailangan pa rin niyang patunayan yan sa korte, kailangan pa rin na imbestigahan. Bagamat doon sa interview niya, nakikita ko yung consistency nung sinasabi nitong lalaki na to, at ikinukwento nga niya na kung papaano nila nire-revive itong si Christine nung natagpuan na nga dito sa may bathtub, hanggang sa humingi na sila ng tulong sa reception ng hotel kasama ng itong mga head of security at nire-revive, pero parang wala na rin silang pag-asa na makita na buhay pa itong si Christine. Ngayon lumabas itong autopsy report at babasahin ko dito sa inyo. Itong autopsy kasi, dito mapapatunayan kung merong foul play, kung merong nangyari na kakaiba dito sa biktima. Kasi ilang beses na rin tayo na nakasaksi ng autopsy. Nandun ako mismo sa loob ng morgue na kung saan nga ay inautopsy itong isang cadaver. So ang procedure pala niyan, una bubuksan itong ulo nyo, then titingnan kung may mga internal bleeding itong utak or anuman na kung mayroong outside forces na nakaapekto dito, kung merong crack yung skull mo, lahat. Then after that ay bubuksan itong yung dibdib, at bawat organs mo dyan ay chinecheck din nila. Ngayon dito sa 2 page na autopsy report na kumakalat sa social media, dito mga buddy sa isang page ng kanyang autopsy report na kinondak nga ng medical legal officer, lahat kasi ng mga organs nito ay chinecheck. So pagkabukas dito ng katawan nitong si Christine ay chinek lahat yung lungs niya, kung may mga tama yung liver. Pero dito sa parte na kung saan ay binuksan na nga itong thorax and abdomen, itong heart,
So nandito yung timbang ng kanyang puso. Then naka bold letters itong nasa last part. Ang sinasabi ay, there is a rupture of the aneurysm at the descending thoracic aorta. The tear is traversed with sharp and jagged edges. So ano ba itong rupture of the aneurysm at the descending thoracic aorta? So ito palang aorta is the main and largest artery in the human body, originating from the left ventricle of the heart and extending down to the abdomen, where it splits into two smaller arteries. Ngayon, kapag sinabi na rupture, ito ay sa Tagalog ay pagputok, may breakage. Then yung aneurysm naman, ito yung abnormal bulge or ballooning in the wall of blood vessel. So may paglobo nung blood vessel, maaring may bara, hindi makadaloy ng ayos doon yung dugo, kaya nagkakaroon ng paglobo. Yun yung pumutok, ibig sabihin sa puso. So nangyayari pala dito, okay, when the aorta ruptures spontaneously rather than as the result of trauma, it is usually in an aortic aneurysm. Rupture of an aortic aneurysm should not be confused with aortic dissection. Ngayon, isa pa lang maaaring maging sanhi nitong nangyaring ito, itong findings na to, ay yung trauma. Hindi natin alam kung pinwersa or sinaktan itong si Christine dahil may mga nakita rin sa kanya mga contusion sa kanya mga paa, na ayon naman dito sa isang kasamahan nila, yung ini-interview nga, ay dahil nga nung makita nila na wala ng buhay itong si Christine, dinala nila or binuhat nila papunta doon sa sa isang wheelchair. So doon sa wheelchair nagkanda hulog-hulog daw ata siya, parang ganun yung pagkakakwento. Posibilidad ba na ni-rape itong si Christine ng isa sa mga kasamahan nila? Ibig sabihin pala nitong findings ng autopsy report dito sa kanyang genital examination, the lacerations in the hymen are noted as healed, which makes the possibility of rape on the day of her death highly unlikely. Okay, ano ba ibig sabihin nun? Tingnan natin dito. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, ang laceration daw sa hymen ay nabanggit bilang magaling na ginagawang posibilidad na ang panggagahasa sa araw ng kanyang kamatayan ay malabang na hindi. So walang nakitang kakaiba doon sa puwerta ng babae, walang semen na nakita. So ibig sabihin, walang penetration, walang naganap na pamumersa na maipasok kung ano man. Yung usapin na rape, medyo malawak yan. Maaaring hindi nagtagumpay yung lalaki kung meron man. Pero yung huhusgahan natin yung 11 na kasamahan niya na ni-rape itong si Christine, parang medyo hindi maganda at mga body, dahil naniniwala ako na sa pamamagitan nga na lumabas itong autopsy report na to ay magkakaroon ng linaw. Ang pangit lang kasi sa atin sa social media, kapag may nangyari o may nabalitaan tayo na ganito, hindi agad natin tinitingnan or hindi natin hinihintay pa yung mga impormasyon na dadating at nagja-judge na agad tayo base doon sa balita na yon. Kaya itong 11 na to ay hindi pa man nililitis, ay sila na yung inakusahan na ng re-rape or ng rape dito kay Christine. Samantalang lumabas nga itong autopsy report, wala namang naganap na penetration or wala namang nakita na semen dito nga kay Christine. So ibig sabihin, malayo yung posibilidad na nangyari itong rape. Pwedeng maging cause nitong ruptured aortic aneurysm ay ang trauma. So may nabasa rin ako dito na yung mga stimulants ay maaaring mag-cause ng ganitong ruptured sa aorta. Then ang isa pang findings sa cadaver ni Christine ay merong needle puncture mark on right dorsal hand. Maari kaya na nagkaroon ng paggamit ng drugs itong si Christine or maaaring na overdose? Pero doon naman sa ipinakita na autopsy report, lalabas din yan kung merong drugs sa kanyang dugo. Diba? Sana wag natin munang husgahan itong 11 na ito na katao na kasama ni Christine. Bagamat ito'y puro lalaki, hindi naman ibig sabihin noon ay yun na yung mangyayari, yun na yung nakatakda. Kasi napatunayan naman dito sa autopsy report. Ngayon ang sinasabi ng pamilya ni Christine ay ipapa-autopsy daw uli nila ito para makasigurado kung talaga bang may naganap na foul play, kung may naganap ba na rape
Kaya sana sa mga netizen, bago ninyo husgahan or bago kayo magkomento sa isang balita, sa isang nangyari, sana pag-aralan nyo muna. Sana ay kumalap muna kayo ng impormasyon, hindi yung basta na lamang nakita ninyo huhusgahan nyo na mga ito na rapist tong mga to. So kawawa din naman yung pamilya ng mga lalaki na to. Kawawa din sila. Bagamat siguro may isa na gumawa nito, kung meron man, yan ay nasa sa husgado na at mapapatunayan yan kung sino yung maaari may kagagawan or kung meron bang nangyari na ganito na krimen. So nakikisimpatya rin tayo dun sa pamilya ni Christine kasi nga hindi biro yung mawala ng mahal sa buhay. Sinasabi nga na pinakamahirap para sa mga magulang ay ang maglibing ng kanilang mga anak, na dapat talaga ay ang mga anak ang maglilibing sa mga magulang. Napakasakit sa pamilya ni Christine Dacera na pagpasok ng 2021, ito pa yung nangyari sa kanila. Nakikiramay tayo sa pamilya ni Christine. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na subscribe button, pati na rin ang bell icon upang sa ganon updated ka sa mga videos na ating gagawin. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.